itong video ng pagtawag ni Martin Romualdez sa kay General Bronner. Give me time and then yung anomalya ng budget, tatalakayin natin kasi talagang tatayo ang balahibo ninyo sa galit at pagkagulat kapag makita nyo ang mga na-discover na mga anomalyang nangyari po sa budget na ipinasa o ipapasa nila para pirmahan at gawing batas ni Marcos Jr. next week. Okay, mula sa BICAM. So, tingnan ko muna itong, titingnan ko ang kay Martin Romualdez na, okay, ito na. I-play natin ito. At pakinggan nyo itong first topic natin mga kababayan, mga kapatid. Keep on inviting sa ating mga kasamahan at mga kasambayanan kasi maganda po itong talakayan natin. I-retrieve ko sa Viber ko at i-play ko. Tingnan nyo lang kung maririnig nyo. Ang kausap po niya dito ay ito na, si General Romeo Bronner. Parang si Dalipi, pero hindi ako sigurado kung si Dalipi ang kasama niya, pero sigurado ako sa kabila, si Saldico. Let's play it? Okay. Pakinggan nyo that as we could, that subsistence reallowance for 350 as not only being approved but the approval is being signed right now. Right. So by Kamala 47. So it's that's all fake news. Basta nagsalita tayo. When we speak, I have a speaker at the House when we speak. We meet it and we always deliver. You are top priority, sir. This is the top priority kayo. Okay. Malabo daw, pero you can view sa Ka Eric Jeff Celis Facebook ko. Nandun po yon, 2 minutes lang naman siya, mga 2 minutes and 22 seconds. Ano po yung video na ito na pinadala sa atin? At authentically, ito po yung nakita din natin sa iba pang mga Viber groups at ganoon din po sa mga members of Congress. Tumawag po si Martin Romualdez, direkta kay General Bronner. Ang tawag niya, "Hi Chief, hello." Chief of Staff si General Bronner. May good news daw siya kay General Bronner. Katabi ni Martin Romualdez sa video na yan, na makikita nyo dyan sa, na-post ko na sa Facebook ko, sa Ka Eric Jeff Celis Facebook, at sa Ka Eric 2.0. Sinasabi niya na huwag kang maniwala sa fake news kasi mamayang hapon pipirmahan na namin sa bicameral. O meaning sa conference nila, ang kanyang promesa daw na bilang Speaker of the House ay paninindigan niya. At hindi totoo na hindi mangyayari. Tapos tumatawa-tawa, ngising aso si Saldico at isa pang congressman, no, na kasama ni Martin Romualdez. Sabang kausap niya on the phone si General Romeo Bronner. At ang binanggit niya doon, ang subsistence allowance ng mga sundalo sa members ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Marines, no, at iba pang mga unit within the Armed Forces of the Philippines ay magiging 350 na per day. At mula sa 150 per day na ang buwanan o monthly na SA ang tawag dyan, subsistence allowance na ibinibigay sa bawat sundalo, mapaanumang branch of service, Air Force, Navy, Marines, and Army, was only 4,500 pesos a day. Pero siyempre, dinoble ni Pangulong Duterte ang base pay noong pagkaupo niya noong 2016 and 2017. At siya din ang nagbigay ng mga supply ng baril sa mga sundalong hindi makapagbili ng sariling baril. No, Glock 17 and Rock Island caliber 45 at Glock 17 caliber 9mm. So on top of that, dinoble ni Pangulong Duterte ang base pay ng mga sundalo. Ang pinakamababang sahod noon sa isang private first class or PFC ay 14,000 lang kada buwan, naging 29,000 plus allowances, umaabot na ng 37,000 pesos per month. Courtesy of Rodrigo Duterte. Pero si Martin Romualdez, para makapagpabida, sabi niya, hindi, gagawin ko 4,500 yan ngayon, ang buwanang SA or sa tinatawag na
subsistence allowance na ibinibigay buwan-buwan sa mga sundalo from a 150 pesos allocation per day, sabi niya gagawin kong 350 pesos per day. That's more than 10,000 pesos a month. So palakpak ang mga sundalo. Yehey! Pero mapapansin nyo, ang gumawa ng pagiging doblado ng mga sahod ng mga sundalo at mga pulis, pati sa mga public health nurses natin, sa public hospitals, at pati sa mga guro, presidente po ang gumawa niyan, si Rodrigo Duterte. Siya po ang gumawa ng hakbang, kinausap at binigyan ng agenda at koordinasyon sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Sapagkat yan ay tungkulin niya bilang Commander-in-Chief at bilang punong ehekutibo o Chief Executive ng buong gobyerno natin. This time around, hindi mo makita ni Anino ni Marcos o nagsalita tungkol sa mga sundalo na benepisyo. Bagamat siya ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, ang nagbibida-bidahan si Martin Romualdez at sila Saldico. Bakit? Kaya nga tinatawag ko na political bribery. Bagamat tama, totoo, na kailangan ng mga sundalo na magkaroon ng karagdagang benepisyo sa pang-araw-araw na suporta sa kanilang survival from 150 pesos to 350 pesos, that will make it from 4,500 a month to 10,500 per month, ay malaking tulong yan sa pamilya ng mga kawawang sundalo, lalo na po ang mga enlisted personnel. Pero dapat hindi po ito ginagamit na mga hakbang para pag magkaroon ng utang na loob sa isang politiko na ambisyoso na gusto maging pangulo o pinuno ng bansa, bagamat matagal pang next elections for the presidential and vice presidential level sa 2028 pa. So kaya ko tinawag na political bribery. Thank you, Minda Badua, sa pagpapakulay. But ang ibig kong sabihin po dito mga kababayan, hindi ito pera ni Martin Romualdez. It is very uncalled for, very anomalous and questionable na isa ka lang Speaker of the House. You are only number 3 in the ranking or number 4 in the ranking of hierarchy of officials. Ikaw ang nag-aanunsyo, ikaw ang nagbibida, at ikaw ang kumukumpas ng mga gawain at responsibilidad na dapat ay gawin at obligasyon yan ng Commander-in-Chief na siya ang tungkulin ng isang pangulo ng bansa, like it is the requirement for Mr. Marcos to lead the troops and lead the organization at mga iba pang pangangailangan ng organisasyon at kabutihan ng mga sundalo at mga pulis. In his capacity as the true and real Commander-in-Chief, hindi si Martin Romualdez. So bakit ginagamit ito ni Martin Romualdez at bakit pinahintulutan ni Marcos na sakmalin at sapawan ang kapangyarihan ng Commander-in-Chief at magkaroon ng bidabidahan itong Kongreso ni Martin Romualdez at gamitin ito upang magkaroon ng political patronage at political transactional benefit sa mga sundalo. Whereas sa panahon ni Pangulong Duterte, it was necessary, it was practically necessary sapagkat matagal na panahon ng mababa ang sahod at mga benepisyo ng mga sundalo at mga pulis. Kung kaya marami sa kanila ang hindi tumatagal sa serbisyo o kaya ay nabubulid sa mga illegal na gawain, lalo na sa mga kapulisan while they are in service because of low level of salaries and benefits. So ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte true to his mandate as the Commander-in-Chief ng ating mga kasundaluhan at ng ating sandatahang lakas at ng ating pwersang kapulisan. This time around, Martin Romualdez is not the Commander-in-Chief. He is merely the Speaker of the House. At the ranking of the public officials in the hierarchy of ranking, number 4 lang ang kanyang kategorya sa mga hierarchy of officials of the government. The Commander-in-Chief is the President. But the President does not function as if he is the Commander-in-Chief. Yun ang malaking problema natin ngayon. Kasi nagiging political bribery at political transactional operations itong pagbibigay ng benepisyo sa ating mga sundalo at mga members and officers and men and women of the armed forces of the Philippines na hindi dapat gawin yan. Sapagkat hindi pwede na angkinin ni Martin Romualdez as if sa kanya may utang na loob at sa kanila ni Saldico ang mga kasundaluhan at mga security forces natin. Sapagkat ang pera
na ginamit at gagamitin para ito po ay maging isang benepisyo at maging totoo na mapakinabangan ng mga sundalo at mga pulis, ang pulis hindi kasama, ng mga sundalo natin, the money or the fund resources is coming or are coming from the taxpayers. Sa taong bayan po nanggagaling, mga kababayan, ang pondo na gagamitin na magbibigay benepisyong karagdagan sa tinatawag na subsistence allowance ng mga sundalo natin. Dapat malinaw din po yan kay General Bronner. Wala pong utang na loob ang mga sundalo at pulis, o for this matter, for this particular issue, sa subsistence allowance, walang utang na loob o dapat pasalamatan ang mga officers of men and women ng ating Armed Forces of the Philippines kay Martin Romualdez, sapagkat yan ay pondo na nanggaling sa buwis taban ng mamamayan, hindi sa pribadong yaman o pribadong pondo nila Martin Romualdez at ng Kongreso.